At ayun na nga, binagyo ako habang naggagawa ako ng backdrop. Pero bago po ang lahat, siyempre, hinanda ko po muna yung mga gagamitin natin sa backdrop. At ito na nga po, nilelettering ko na po yung pangalan. Magbe-birthday po na anak po nung kumpare ko na si Kenny Ritchie. At ito na nga mga paps, bali yung ginagawa ko po dito, hindi ko po siya binudbudan ng glitters. Baga po, hinihipan ko lang po yung mga glitters dun sa may palad ko para po humapyaw lang dun sa may mga bagong pintura. Para po yung mga glitters, kumbaga i-touch lang siya. Pagkatapos po noon, ay kinat ko na rin po siya gamit po ang cutter. May mga gumagawa po nito na dire-diretso po yung kamay. Yung gawa ko po ay parang nilalagari ko siya dyan. Kasi po pagka diniretso ko yung pagkakat, parang nakakayod po yung mga styrofoam, kaya po parang nilalagari ko siya. At pagkatapos po ng pangalan na maayos ko, ito naman pong mga backdrop ay pininturahan ko ulit. At isusunod po natin kung ano po yung tema na gusto ng customer. Ay, kumpare ko pala tong customer na to. Itong customer na ito ay napakabuli. Baga ito si pare ay siya yung kaibigan mo pero at bubulihin ka pa rin. Pero the best yan, napakabait. Kilala ninyo si Kenny Ritchie Pabalate ng Di Tumabo na ngayon ay nasa Dipakulaw na. Ano nga pare, visit talaga to ay minsan. Bayan na nga natin yan si Ken. Bali wala nga po ako nakita mga balloons na ito ay yung parang crystal. Kaya po gumawa na lang po ako ng ganito. Yung pagkakat po ng ganyang crystal, napanood ko lang yata siya sa reels. Gagamitin ko po sana itong metallic foam na ito ay napakakapal naman pala niya. Ano na lang po ako ng bond paper at saka po doon ko na siya dinikit. At pagkatapos ko pong maihanda yung mga gagamitin ay dumiretso na po kami sa Dipakulaw. At makalipas po ang ilan ba? Siguro may 30 minutes. 30 minutes din yung travel ay Biray tsaka Dipakulaw . At ito na nga mga paps, bali syempre po nung una, tinanong ko po siya kung saan po namin ipepwesto. At dito nga po sa may gilid, ipepwesto po yung backdrop. Bali ng mga panahon nga po ito, medyo masama talaga yung panahon. I-ready ko po talaga yung lona. At yan po yung pinaka-base para maski humangin o umulan, kumbaga po hindi mababasa yung mga backdrop natin. Po namin maikabit yung lona ay kinabit na rin po namin itong mga tela. White plain lang po siya para po matakpan lang yung kulay itim na lona. Tapos po noon, isa-isa na rin po namin inilalagay itong mga backdrop na kahoy. Bali kung mapapansin nyo po yung kulay blue diyan na backdrop, nilagyan ko rin po ng glitters yan para po kumbaga hindi po boring yung ating backdrop, yung wall natin diyan, para kahit papaano po may kumukutita. Mali ba? May kumukutita. Mali ba? Ano ba yun? Bayan na nga natin yan. At yun na nga mga paps, bali nagpalobo na rin po ako ng mga balloons. Bali kung mapapansin nyo po, isang sukat lang po siya. Ang ginawa ko pong arrangement dito ay naka-groupings po. Pero yung mga chrome po na balloons, nakamix po siya. Merong pong blue at saka merong silver. Tapos merong pure na silver. Ito palang chrome na balloon ay nuknukan ng mahal dito sa may Pilipinas. Grabe na rin yung presyohan. Ginto. Bayan na nga natin yan. At ito na nga mga paps, bali kung mapapansin nyo po, bali na iayos ko na po yung mga balloons na isang sukat. At saka po magtatappings na lang tayo dito ng mga maliliit na lobo. At ang magbe-birthday din po na si Lubel ay tinutulungan din ako nag-e-enjoy din siya sa mga balloons. Habang nilalagay ko po yung mga balloons na maliliit, ayan na. Tama ko na si Amihan. Yung mga panahon po yan, ako ikabado na kung paano na ang gagawin at talagang lumalakas na ang hangin. Kasyang ulan pero hangin, sobrang lakas. At yun na nga po, talagang lumulundo-lundo na siya sa sobrang lakas ng hangin. Kaya po tumigil muna kami saglit, tsaka po pinatay ko yung camera. Ang kaso, pagpatay ko ng camera, biglang bumagsak yung pinakang backdrop. Lahat bumagsak. Papansin nyo dyan, paling-paling na yung mga backdrop at talagang lahat sila bumagsak. Buti nga po, matibay yung mga lobo, hindi sila nagputukan. Pero yung pagkakatali po dun sa mga balloons, lumuwag na po at na-deform na po siya nung bumagsak yung backdrop. Dapa po talaga. Meron naman po siyang pabigat, kaya lang po hindi talaga kinaya. Sobrang lakas po ng hangin. Talagang napapakamot na nga po ako ng ulo. Bali patapos na nga po ako dito, didikit na lang po yung pangalan at saka yung konting details dito sa may pinakang backdrop. Kaso po biglang natumba kaya inabot kami ng siguro mga 5 oras kami nagtatrabaho dito. At yun na nga mga paps, bali na pagdesisyon na rin po namin na ituloy na lang siya. Kasan paggising ay kung ano na lang yung masira, adi yun na lang po nga ayusin. Kasi maaga po ang event, tapos meron din po silang mga bisita rin na galing sa ibang lugar. Yun na nga po, sinimulan na namin ulit ayusin. Bali doon po sa may likod, pinakuan na lang po nila ng yero. At talaga mas matibay po yung haharang sa hangin. At ito na nga mga paps, bali diniretso na po namin yung paggagawa. Nilalagay ko na rin po yung happy birthday. Bali ito pong dinidikit ko na happy birthday na to, ready made na po siya, bibilhin mo na lang tapos ikakabit. Pagkatapos po noon ay dinikit ko na rin po yung ibang mga palamuti dito sa may backdrop natin. Request nga po ni Pare Ken na frozen daw po yung tema na gagawin kasi po yun daw ay paborito ng kanyang anak. Tapos ng mga panahong iyan, nakalimutan ko rin yung pangalan sa may bahay. Pero picturean ko daw muna siya. Ayan po si Kenny Ritchie. At kinabukasan na nga po, bali kinakabit ko na po yung pangalan. Buti nga po, talagang nagpapasalamat din ako kay Lord. Talagang hindi na bumalik yung ulan tsaka hangin. Iraos po nila yung event nila ng payapa. At yan po ang ating for today's video mga paps. Sana po nagustuhan ninyo. Uli po maraming salamat. Mabuhay po kayo.